ang sikat ng araw sa Ayala Alabang Village ay may kakaibang uri ng kalidad, isang liwanag na malinis at dalisay na tila pinakintab pa bago bumuhos sa mga malawak na hardin at kalyehong walang bakas ng dumi. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Alfonso, ang liwanag na ito ay hindi nagbibigay init. Dumadaos-dos lamang ito sa sahig na gawa sa Italianong marmol, naglalaro sa mga kristal na palamuti at binibigyang diin ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sa mga antigong kasangkapan na nakahanay sa pasilyo. Mula sa bintana ng sala, pinanood ni Isabela Isa Alfonso ang isang hardinerong maingat na gumugupit sa mga dahon ng bougainvillea. Ang bawat gupit ay tiyak may kontrol, may layunin. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang mga kamay na dati sanay humawak ng pinsel at lumikha ng sining sa canvas, ngayon ay tila nakalaan na lamang sa pag-aalaga, pag-ayos ng unan, pagpupunas ng luha, paghawak sa isang maliit na kamay na hindi pa nakakatayo sa sarili nitong mga paa. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo ang kanyang asawang si Miguel sa kanyang leather na armchair. Hawak niya ang kanyang tablet, simbolo ng kanyang imperyo, isang lumalagong kumpanya ng logistics at e-commerce na may pangakong maihahatid ang anumang bagay saan man sa pinakamabilis na paraan. Siya ang taong kayang paggalawin ang sanlibutan sa isang pindot lang, ngunit sa loob ng sarili niyang tahanan, may isang bagay na hindi niya mapagalaw ang mga paa ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Papunta na si Dr. Santos, sabi ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita na nagpapahiwatag ng tensyon. Tumangulang si Isa. Hindi na niya kailangan ng mga salita para maunawaan ang bigat ng pagbisitang ito. Ito na ang pangwakas na pag-uusap, ang huling pagbasa ng hatol matapos ang mga buwan ng panibagong pagsusuri sa isang espesyalista sa Singapore. Nang tumunog ang doorbell, isang katulong ang nagbukas ng pinto. Ngunit isang anino ang tahimik na dumaan sa likuran ni Isa, dala ang isang walis tambo. Si Lourdes Reyes, o mas kilala sa tawag na Lola Luring, ang kanilang kasambahay sa loob ng 6 na taon. Isang babaeng may edad na ang bawat galaw ay mahinahon at tiyak. Tila ba ang paglilinis ay isang uri ng meditasyon. Hindi siya nagsasalita kung hindi kailangan, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tila nakakakita ng higit pa sa alikabok at dumi. Nakita niya ang namumuong pighati sa bawat sulok ng mansyon. Dinala nila si Dr. Santos sa study room ni Miguel, isang silid na nababalutan ng dark wood at mga libro. Amoy katad at tagumpay. Dito isinasara ni Miguel ang mga malalaking kasunduan. Ngunit ngayon, ang silid na ito ay tila naging isang silid hukuman. Si Leo, ang kanilang anak, ay naiwan sa playroom, masayang naglalaro sa kanyang mga custom-made na laruan. Sa sahig, hindi alintana ang kapalaran na pinag-uusapan para sa kanya. Si Dr. Santos, isang lalaking may mabait na mga mata, ngunit seryosong tindig, ay inilatag ang mga resulta sa mesa. Walang magarbong salita, walang paligoy-ligoy. Miguel, Isa, panimula niya. Ginawa na natin ang lahat. Mula sa mga espesyalista dito sa Pilipinas hanggang sa mga konsultasyon sa ibang bansa. The diagnosis remains the same, isang pambihirang neuromuscular condition. At sa puntong ito, wala nang bagong treatment na maibibigay na makakapagpabago sa kanyang kalagayan. Ang bawat salita ay parang maliliit na bato na bumabagsak sa napakatahimik na lawa. Nangunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin sa wala nang magagawa? May pera kami. Dadalhin namin siya kahit saan. Subukan ang kahit anong experimental na gamot. Umiling si Dr. Santos. Hindi ito tungkol sa pera, Miguel. We've exhausted all medical avenues. Ang pinakamabuting magagawa natin ngayon ay pagtuunan ng pansin ang adaptive strategies. Mobility aids,
physical therapy to maintain his current strength at paghahanda para sa isang buhay na naka-wheelchair. Wheelchair. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang lason. Sinasabi mo na, sumuko na lang kami. Natanggapin na lang namin na hindi kailanman makakalakad ang anak ko. Ang sinasabi ko ay, kailangan nating maging makatotohanan, mahinahong tugon ng doktor. Makatotohanan tumayo si Miguel. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa gilid. Nagtayo ako ng isang kumpanya mula sa wala. Sinabi ng lahat na hindi iyon makatotohanan. Hindi ako tumatanggap ng limitasyon. Dok si Isa ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Narinig na niya ang lahat ng ito noon sa iba't ibang salita mula sa iba't ibang doktor. Ngunit ang marinig ito ngayon na may kasamang kasiguraduhan ay parang pagtibag sa huling pader ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Matapos umalis ng doktor, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Si Miguel ay nagkulong sa kanyang study. Ang 10 taong gulang nilang anak na si Sofia, na kararating lang mula sa eskwela, ay agad na naramdaman ang bigat sa hangin at tahimik na umakyat sa kanyang silid. Pumasok si Isa sa kwarto ni Leo. Natutulog na ito, ang kanyang paghinga ay payapa. Ang kanyang buhok ay kulay ginto at ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula. Isang perpektong anghel. Tiningnan ni Isa ang kanyang mga binti manipis at walang lakas, nakabaluktot sa ilalim ng kumot. Hinaplos niya ito ng marahan na parang sa isang haplos ay maibibigay niya ang lakas na ipinagkakait ng tadhana. Doon sa katahimikan ng silid, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik na pag-iyak, walang hikbi, para hindi magising ang kanyang anak. Mga luhang nagsasabi ng kanyang pagkatalo, ng kanyang pagod, ng kanyang sawing pangarap para sa isang batang lalaki na hindi man lang mararanasang tumakbo sa damuhan o maghabulan kasama ang ibang mga bata. Sa labas ng pinto, natigilan si Lola Luring. Aabuti na sana niya ang doorknob para kumatok at magpaalam na uuwi na nang marinig niya ang halos hindi marinig na tunog ng pag-iyak. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Hindi siya tumuloy. Sa halip marahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Dala ang bigat ng kalungkutang hindi para sa kanya, ngunit ramdam na ramdam niya. Sa loob ng silid niyakap ni Isa ang sarili. Paano ka lalaban sa isang laban na idineklara ng talo? Paano ka bubuo ng isang pangarap sa isang lugar kung saan ang lahat ay nabasag na? Ang mansyon na may mga matatayog na bintana at kumikinang na sahig ay hindi kailanman naging ganito kadilim at kasikip. Kinabukasan sinubukan ng pamilya Alfonso na magpatuloy na parang walang nagbago, isang sining na pinagdalubhasaan na nila sa loob ng 4 na taon. Ang almusal ay inihain sa tamang oras. Ang kape ni Miguel ay kasing init ng dati. Ang baon ni Sofia ay maayos na nakalagay sa kanyang bag. At si Leo ay nakaupo sa kanyang custom-built na high chair, pinapanood ang lahat na may maatang mapanuri. Ngunit ang katahimikan ay may ibang kalidad. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-asa na nag-aabang, kundi ang katahimikan ng pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Mapwede ba akong sumama kay Sofia? Sa school, tanong ni Leo, ang kanyang munting boses ay pumutol sa tensyon. Tumingala siya kay Isa, ang kanyang mga mata ay bughaw at puno ng isang simpleng pagnanais. Natigilan si Sofia sa pag-aayos ng kanyang sapatos. Tumingin siya sa kanyang ina, naghihintay ng sagot na alam na nilang lahat. Anak, marang, sabi ni Isa, dito ka na lang. Darating mamaya si Teacher Ana. May bago kayong laro, di ba? Pero gusto ko ng mga kaibigan, sagot ni Leo. Walang halong drama, isang simpleng pahayag ng katotohanan. Ang 3 salitang iyon ay tumama sa puso ni Isa na parang isang sampal. Tumingin si Miguel mula sa kanyang tablet, ang kanyang mukha
ay walang emosyon, ngunit ang pagkakakuyom ng kanyang panga ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundo ay hindi makabili para sa kanilang anak ng isang simpleng hapon ng habulan sa parke. Nang makaalis na si Miguel at Sofia, naiwan si Isa kasama si Leo sa malawak na sala. Si Lola Luring ay tahimik na naglilinis sa di kalayuan. Ang tunog ng kanyang walis ay isang banayad na ritmo sa umaga. "Laro tayo, Mama," sabi ni Leo. "Sige anak," sagot ni Isa pilit na ngumingiti. Inilabas niya ang mga mamahaling laruang pang-edukasyon, mga blocking may iba't ibang hugis, mga puzzle na idinisenyo para sa fine motor skills. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ang atensyon ni Leo ay napunta sa labas. Ang sliding glass doors na nakaharap sa hardin ay bukas at isang banayad na hangin ang pumapasok. Sa labas sa luntiang damuhan, nakita ni Leo ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng araw, isang makulay na saranggola. Naiwan ito ng isa sa mga anak ng hardinero noong nakaraang araw, nakasabit sa isang mababang sanga ng puno ng kalachuchi. Ang mga mata ni Leo ay nanlaki sa pagkamangha. Pula dilaw at asul na may mahabang buntot na sumasayaw sa hangin. Para sa isang batang lalaki na ang mundo ay limitado sa abot ng kanyang mga kamay habang gumagapang ang saranggola, ay isang simbolo ng paglipad ng kalayaan. Bumaba siya mula sa kanyang upuan at nagsimulang gumapang patungo sa pinto. "Saranggola, bulong niya. Leo, mag-ingat ka," sabi ni Isa. Ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang tawag sa telepono mula sa eskwelahan ni Sofia. Tumalikod siya. Saglit ang kanyang boses ay naging seryoso habang kausap ang guro. Sa saglit na yon, narating na ni Leo ang labas ng pinto. Gumapang siya sa makinis na damo ang kanyang mga kamay at tuhod ay lumulubog sa lambot nito. Malapit na ang saranggola, abot kamay na lang. Sa kabilang panig ng hardin, nagdidilig si Lola Luring ng mga halaman. Napansin niya ang determinasyon sa mukha ng bata. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang napawi nang makita niya kung saan patungo si Leo. Ang puno ng kalachuchi ay nakatayo malapit sa gilid ng isang maliit na fish pond na may mga batong nakapalibot dito. Upang maabot ang saranggola, kailangan ni Leo na dumaan sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng puno at ng mga bato na medyo basa at madulas dahil sa dilig. Leo, sigaw ni Isa na ngayon ay napansin na ang panganib. Ngunit huli na. Sa kanyang pag-abot sa buntot ng saranggola, ang isang kamay ni Leo ay dumulas sa mamasa-masang bato. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang maliit na katawan ay gumuho patagilid patungo sa matitigas na gilid ng pond. Ang sumunod na nangyari ay tila naganap sa loob lamang ng isang segundo, ngunit para kay Leo ito ay parang isang mahabang panaginip. Nakita niya si Lola Luring. Ang matandang babae na kanina lang ay nasa kabilang dulo ng hardin ay biglang kumilos. Hindi ito ang mabagal at maingat na galaw ng isang lola. Ito ay isang pagsabog ng bilis at liksi. Binitiwan niya ang hose at sa 3 malalaking hakbang naroon na siya. Hindi niya sinubukang saluhin si Leo. Sa halip sa isang kilos na puno ng hindi kapanipaniwalang biyaya, inihagis niya ang kanyang sarili sa pagitan ng bata at ng mga bato. Umikot siya sa hangin, iniharang ang kanyang likod at balakang para saluin ang pagbagsak ni Leo. Lumatag sila sa damuhan nang magkasama. Si Leo ay bumagsak sa malambot na katawan ni Lola Luring habang ang matanda ang siyang tumama sa matigas na lupa. Isang mahinang aray ang kumawala sa mga labi ni Luring, isang tunog na halos nilamon ng pagsigaw ni Isa. "Leo!" Patakbong lumapit si Isa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Lumuhod siya. Sa tabi nila ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang bawat bahagi ng katawan ng kanyang anak. "Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay Mama." Pero si Leo ay hindi umiiyak. Hindi man lang siya nasindak.
Nakahiga siya sa ibabaw ni Lola. Luring ang kanyang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha nakatitig sa mukha ng matanda. Para sa kanya ang pagbagsak ay hindi ang mahalagang nangyari. Ang mahalaga ay ang milagro bago iyon. Habang abala si Isa sa pag-inspeksyon sa kanya, ang isip ni Leo ay paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena. Ang pagbitaw sa hose, ang tatlong malalaking hakbang, ang pag-ikot sa hangin, para itong isang sayaw, isang bagay na nakikita niya sa mga pelikula ng superhero. Ang mga binti at braso ni Lola Luring ay kumilos na may perpektong koordinasyon, na tila may sariling isip, isang isip na alam eksakto kung ano ang gagawin. Sumunod sila sa kanya. Ang mga binti ni Lola Luring ay sumunod sa gusto niya. Wala po siyang galos, Ma'am Isa, sabi ni Lola Luring humihinga ng malalim habang marahang umuupo. Nasa loko po siya, ngunit hindi pinansin ni Isa ang sinabi niya, masyadong abala sa kanyang sariling pag-aalala. Sabi ko na kasing mag-ingat ka. Paano kung tumama ang ulo mo? Paano kung... Putol ni Leo, ang kanyang boses ay mahina at puno ng paghanga. Inalis niya ang kanyang tingin kay Lola Luring at ibinaling ito sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng sumalo sa kanya. Hinawakan niya ang braso ni Lola Luring. Paano? Paano niyo po ginawa yon? Natigilan si Isa. Anong yon? Anak, nahulog ka at sinalo ka niya. Magpasalamat ka kay Lola Luring. Umiling si Leo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa matanda. Hindi po. Yung pagtakbo nyo, yung pagtalon nyo, ang bilis po. Sumunod po sa inyo yung mga paa nyo. Doon lamang tila naunawaan ni Lola Luring ang tunay na tanong ng bata. Hindi ito tungkol sa pagsalo. Ito ay tungkol sa kilos mismo. Tumingin siya sa mga mata ni Leo at nakita ang isang bagay na higit pa sa pagiging mausisa ng isang bata. Nakita niya ang isang malalim na pagkauhaw. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Luring, isang nasangiting hindi umabot sa kanyang mga labi lamang, kundi maging sa kanyang mga mata. Ganoon talaga ang katawan, Leo, mahinahon niyang sabi. Alam niya kung ano ang gagawin kapag may isang taong mahalaga sa iyo ang nasa panganib. Mahalaga po ako sa inyo, tanong ni Leo na may halong pagtataka. Aba, oo naman, sagot ni Luring na marahang tinapik ang pisngi ng bata. Parang apo nakita. Natahimik si Leo. Pinoproseso ng kanyang munting isipan ang lahat. Sa loob ng 4 na taon, ang kanyang katawan ay isang bagay na banyaga sa kanya. Isang bilangguan na naglilimita sa kanyang mga galaw. Ang mga doktor ay nagpaliwanag tungkol sa mga ugat na hindi nagpapadala ng tamang senyales sa mga kalamnan na ayaw sumunod. Palagi niyang naririnig kung ano ang hindi kayang gawin ng kanyang katawan. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong nagsabi sa kanya kung ano ang kaya nitong gawin. Binuhat ni Isa si Leo, mahigpit ang yakap, ang puso niya ay kumakalabog pa rin sa takot. Halika na sa loob. Kailangan mong magpahinga. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, lumingon si Leo. Nakita niya si Lola Luring na dahan-dahang tumatayo, pinapagpagan ng kanyang duster at dinampot ang saranggola mula sa damuhan. Iniabot niya ito kay Leo. Hawak ang makulay na saranggola, bumalik si Leo sa loob ng bahay. Pero hindi na ang saranggola ang simbolo ng kalayaan para sa kanya. Ang simbolo ng kalayaan ngayon ay ang imahe ng isang matandang babae na tumatakbo sa hardin, isang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang hinihimas ni Isa ang buhok ni Leo para patulugin, nagsalita ang bata mula sa dilim. Mama, pwede po bang matutunan yon? Ang alin, anak? Ang mag-ingat, hindi po. Umupo si Leo sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay kumikinang kahit sa kaunting liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Yung ginawa ni Lola Luring, yung utusan mo yung katawan mo tapos susunod siya. Isang kirot ang naramdaman ni Isa sa kanyang dibdib.
Anak iba si Lola Luring. Malakas siya. Matanda na siya. Pero sabi niya, alam daw po ng katawan. Hindi alam ni Isa kung ano ang isasagot. Paano mo ipapaliwanag ang isang komplikadong kondisyong medikal sa isang batang nakahanap ng isang butil ng pag-asa sa isang bagay na kasing simple ng isang mabilis na pagkilos? Matulog ka na, Leo, sabi na lang niya at hinalikan ito sa noo. Ngunit nang isara niya ang pinto, narinig niya ang isang huling bulong mula sa kanyang anak, isang tanong na hindi para sa kanya, kundi para sa hangin, para sa mga bituin, para sa universo. Lola, turuan niyo po ako. Sa ibaba sa kusina, habang iniimpake ni Lola Luring ang kanyang mga gamit, para umuwi naramdaman niya ang isang bahagyang sakit sa kanyang balakang, ang resulta ng pagbagsak kanina. Ngunit hindi yon ang iniisip niya. Ang nasa isip niya ay ang mga mata ng isang batang lalaki, mga matang puno ng isang tanong mong na bumago sa simoy ng hangin sa hardin. Isang tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit alam ng kanyang puso na hindi niya maaaring talikuran. Ang kahilingan ni Leo ay hindi nawala sa hangin. Ito ay nanatili isang banayad na bulong na sumusunod kay Lola Luring sa kanyang paggising sa umaga at sa kanyang pag-uwi sa gabi. Hindi ito isang pakiusap na madaling isantabi. Mayroon itong bigat ng isang panalangin. Kinabukasan, habang naglilinis si Lola Luring sa playroom, nakaupo si Leo sa sahig pinapaligiran ng kanyang mga laruan. Ngunit hindi siya naglalaro. Nakatingin lamang siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghihintay. Lumapit si Lola Luring, dala ang isang basahan. Umupo siya sa sahig hindi kalayuan sa bata at nagsimulang punasan ang base ng isang estante. Lola, sabi ni Leo. Paano po? Paano ang alin-iho? Tanong ni Luring kahit alam na niya ang sagot. Paano po? Mag-uumpisa na tigilan si Luring sa pagpupunas. Tumingin siya sa paligid ng silid. Nakita niya ang mga mamahaling laruan, ang mga aklat, ang lahat ng bagay na idinisenyo upang turuan ang isip ni Leo. Ngunit walang anumang bagay doon na idinisenyo upang kausapin ang kanyang espiritu. Ang lahat ay nagsisimula sa pagnanais, mahinang sabi ni Luring. Itinuro niya ang isang pulang laruang truck sa ibabaw ng isang mababang baul, medyo malayo sa abot ni Leo kung gagapang siya. Gusto mo ba ang truck na yan? Tumango si Leo. Kung gusto mo talaga, kailangan mong sabihin sa iyong katawan na gusto mo. Hindi lang sa isip. Kailangan marinig ng iyong mga kamay, ng iyong mga braso. Isang kunot ang nabuo sa noo ni Leo. Paano po nila maririnig? Kausapin mo, simpleng sagot ni Luring. Sabihin mo, kamay, braso, kailangan kong makuha ang truck na yan. Tulungan ninyo ako. Mukhang nag-aalangan si Leo na para bang ang ideya ay kakatwa. Ngunit may tiwala sa mga mata ni Lola Luring na nag-udyok sa kanya na subukan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Kamay, kailangan ko yung truck, bulong niya. Walang nangyari. Ngumiti si Luring. Hindi sapat ang bulong. Kailangan mong maniwala sa sinasabi mo. Isipin mo na lang na ang katawan mo ay isang kaibigan. Minsan kailangan mong kumbinsihin. Ulitin mo. Huminga ng malalim si Leo. Tumingin siya sa pulang truck. Ang pagnanais niya, para dito ay mas lumakas. Katawan ko, sabi niya, mas malakas ngayon. Kukunin natin ang truck na yan. Itinukod niya ang kanyang mga palad sa sahig at nagsimulang gumapang. Bawat galaw ay may hirap, ang kanyang mga binti ay sunod-sunuran lamang. Ngunit may kakaiba sa kanyang paggapang ngayon. Mayroon itong focus, isang layunin na hindi lang basta paglalaro. Naramdaman niya ang pagdiin ng kanyang mga palad sa sahig, ang pag-unat ng kanyang mga braso. Nang marating niya ang baul, inabot niya ang truck. Ngunit sadyang inilagay ito ni Luring sa lugar na kailangan niyang iangat ang kanyang katawan ng bahagya. Sumubok si Leo, ngunit bumagsak. Sumubok ulit. Sa pangatlong pagsubok, gamit ang isang braso na nakatukod sa baul, na abot niya ang truck. Nang hawak na niya ito, lumingon siya kay Lola Luring. Ang kanyang mga mata ay nagniningning.
Hindi dahil sa laruan, kundi dahil sa maliit na tagumpay. Nakita mo, sabi ni Luring tumatango. Nakinig sila. Mula sa may pintuan tahimik na nanonood si Isa, narinig niya ang buong pag-uusap. Sa isang banda, nakaramdam siya ng tuwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita niyang may determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda, may isang maliit na kirot ng selos. Bakit hindi niya naisip ito? Bakit ang kanilang kasambahay isang babaeng walang formal na edukasyon ang nakahanap ng paraan upang maabot ang kanyang anak sa paraang hindi nagawa ng mga doktor at ng kanyang sariling pagmamahal? Sa mga sumunod na araw, ang laro ni Leo at Lola Luring ay nagpatuloy. Hindi ito isang formal na ehersisyo. Walang schedule. Nangyayari lang ito ng kusa. Habang nag-aayos si Luring ng mga libro sa estante, sasabihin niya, Leo, pakilagay naman nitong libro sa pinakamababang baitang. Ang libro ay sadyang ilalagay sa isang lugar na kailangan ni Leo na iunat ang kanyang likod. Habang nagpupunas siya ng mesa, naku, nahulog ang basahan ko sa ilalim. Pakiabot naman, iho. At gagapang si Leo iikutin ang kanyang katawan para maabot ito. Ang bawat gawain ay simpleng utos ng isang kasambahay. Ngunit para kay Leo, ang bawat isa ay isang hamon, isang misyon. Isang hapon, habang nagkakape si Isa sa kusina, pumasok si Lola Luring. Ma'am Isa, sabi niya, napansin ko lang po parang mas malakas na ang mga braso at likod ni Leo. Tumingin si Isa sa tasa niya. Salamat sa paglalaro mo sa kanya, Luring. Nakakatulong yun sa kanya. Ang paggamit ng salitang paglalaro ay isang paraan para pagaanin ang sitwasyon, para hindi aminin na ang ginagawa ni Luring ay isang uri ng therapy. Ngumiti si Luring, isang nangiting nakakaunawa. Hindi po ito laro lang, ma'am. Ang lakas ay hindi lang galing sa ehersisyo. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa puso at isip. Kapag naniwala ang isip na kaya niya susunod ang katawan, kahit paunti-unti. Ang mga salitang puso at isip ay tumatak sa isipan ni Isa. Iyon ang mga bagay na hindi kailanman nabanggit ng mga doktor. Palagi silang nakapokus sa mga kalamnan, sa mga ugat, sa mga bagay na nakikita sa X-ray at MRI. Nang gabing iyon, dumating si Miguel mula sa trabaho, pagod gaya ng dati. Nakita niya si Leo sa sahig, sinusubukang abutin ang remote control na sadyang inilagay ni Isa sa ilalim ng coffee table. Anong ginagawa niyan? Tanong niya, medyo iritable. Nag-eehersisyo, sagot ni Isa. Akala ko ba sinabi na ni Dr. Santos na wala ng pag-asa? Isa, wag na nating paasahin ng bata. Hindi ito tungkol sa pag-asa na makakalakad siya. Miguel, sagot ni Isa, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may kontrol siya sa sarili niyang katawan, na hindi siya walang magawa. Tinitigan ni Miguel ang kanyang anak. Nakita niya ang pawis sa noo nito, ang determinasyon sa mukha nito habang pilit na inaabot ang remote. Isang bagay na hindi niya madalas makita. Kadalasan si Leo ay naghihintay na lang na iabot sa kanya ang mga bagay. Sige, sabi ni Miguel, bumubuntong hininga. Basta't hindi siya nasasaktan, isa lang itong laro. Ngunit sa puso ni Isa at sa isip ni Leo, alam nilang hindi na ito isang laro lang. Ito na ang unang hakbang, hindi ng mga paa kundi ng paniniwala. At sa isang mansyon kung saan ang pag-asa ay halos maubos na, ang isang maliit na hakbang ng paniniwala ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na bagyo. Ang pagbabago sa kilos ni Leo ay hindi isang biglaang himala. Ito ay isang serye ng maliliit, halos hindi napapansing mga tagumpay. Ang pag-abot sa isang bagay na dati napakalayo. Ang pag-ikot ng katawan sa isang anggulong dati imposible. At ang pinakamahalaga, ang unti-unting pagkawala ng bakas ng pagkasuko sa kanyang mga mata na napapalitan ng kislap ng determinasyon. Para kay Isa, ang mga sandaling ito
ay parang patak ng ulan sa tigang na lupa. Ngunit sa labas ng kanilang munting mundo, ina Leo at Lola Luring, may mga aninong nagdududa. Ang aninong ito ay unang dumating sa anyo ng kanyang nakatatandang kapatid si Elena. Si Tita Elena ay isang babaeng praktikal na ang pananaw sa buhay ay kasing tuwid ng kanyang plansadong buhok. Para sa kanya ang mga problema ay may solusyon at ang mga solusyon ay laging nagmumula sa mga eksperto, mga doktor-abogado, financial advisors. Ang ideya ng pagkuha ng payo mula sa isang kasambahay ay hindi lamang kakatwa, kundi iresponsable. Dumating siya isang Miyerkules ng hapon, dala ang isang basket ng prutas at isang isipang puno ng opinyon. Natagpuan niya si Leo at Lola Luring sa lanay, kung saan inilagay ni Luring ang ilang maliliit na paso ng halaman sa sahig. Ang gawain ilipat ni Leo ang bawat paso mula sa isang dulo papunta sa kabila isang ehersisyo na nagpapalakas sa kanyang core at mga braso. Anong ginagawa ninyo? Tanong ni Elena. Ang kanyang kilay ay salubong. Naglilipat po kami ng halaman. Tita, masayang sagot ni Leo, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Magandang hapon po, Ma'am Elena, bati ni Lola Luring na may magalang na pagtango. Hinila ni Elena si Isa papasok sa kusina. Ano to, Isa? Mahina ngunit mariin niyang tanong. Narinig ko kay Mama na hinahayaan mo raw ang katulong na i-therapy ang anak mo. Akala ko ba matalino ka? Hindi niya tinitherapy si Leo, ate, depensa ni Isa. Nag-e-enjoy lang sila. At nakikita kong nakakatulong ito sa kanya. Nakakatulong. O baka naman binibigyan mo lang siya ng huwad na pag-asa. Sinabi na ng mga doktor, di ba? Kailangan nating tanggapin. Ang ginagawa mo ay pagpapahirap lang sa bata. At isa pa, anong alam ng matandang yan? Sa neuromuscular conditions, baka lalo lang niyang mapilayan si Leo. Ang bawat salita ni Elena ay parang karayom na tumutusok sa kumpiyansa ni Isa. Ito ang mga takot na siya mismo ay sinusubukang labanan sa kanyang isipan. Paano kung tama ang kanyang ate? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali? Kilala ko si Luring, sabi ni Isa, mas para sa sarili niya kaysa sa kapatid. Hindi niya sasaktan si Leo. Hindi mo siya kilala, Isa. Kilala mo siya bilang tagalinis ng bahay mo. Iba yon. Makinig ka sa mga doktor, hindi sa kung sino-sino lang. Umalis si Elena. Iniwan si Isa. Nagulong-gulo ang isip. Nang bumalik siya sa lanay, nakita niya si Leo na pagod na pero nakangiti. Nakita niya si Lola Luring na pinupunasan ang likod ng bata gamit ang isang maliit na tuwalya. Walang bakas ng pagiging iresponsable sa eksena. Ang nakikita niya lang ay pag-aalaga at paghihikayat. Ngunit ang mga salita ni Elena ay nag-iwan ng lason. Nang gabing iyon, pinanood ni Isa si Leo na natutulog at hindi niya maiwasang isipin ang paano kung. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang ehersisyo si Leo, sinusubukang itulak ang isang maliit na stool sa sala, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa kanyang pagtulak, dumulas ang isang kamay niya sa makinis na sahig. Nawalan siya ng balanse at bahagyang sumubsob. Hindi malakas ngunit sapat na para mag-iwan ng maliit na galos sa kanyang baba. Umiyak si Leo mas dahil sa gulat kaysa sa sakit. Si Isa na nagbabasa sa di kalayuan ay agad na lumapit. Nakita niya ang galos at ang dugo. Isang alon ng panik at pagsisisi ang bumuhos sa kanya. Tama si Ate Elena. Luring sigaw niya, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Mabilis na dumating si Lola Luring mula sa kusina. Nang makita niya ang nangyari, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na pag-aalala. Naku, ang batang ito! Anong nangyari? Tanong ni Isa. Ang kanyang tono ay mapanumbat. Hindi mo ba siya binabantayan? Nagpupunas lang po ako ng plato, ma'am. Sandali lang po. Isang sandali lang ang kailangan para mapahamak siya, putol ni Isa habang dinadala si Leo sa banyo para gamutin ang sugat. Siguro nga tama sila.
Dapat itigil na natin to. Masyadong mapanganib. Nakatayo lang si Lola Luring sa may pintuan ng sala, hindi makagalaw. Ang sakit ng akusasyon sa mga mata ni Isa ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Matapos gamutin ang galos, niyakap ni Isa si Leo. Tapos na anak, hindi ka na maglalaro ng ganito ha, delikado. Ngunit sa halip na tumango umiling si Leo, ang mga luha ay tumutulo pa rin sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi po, Mama. Kasalanan ko po. Hindi po ako nag-ingat. Tumingin siya sa direksyon ni Lola Luring. Okay lang po ako, Lola. Subukan ko po ulit bukas. Natigilan si Isa. Sa kabila ng pagbagsak sa kabila ng sakit, ang unang naisip ng kanyang anak ay ang subukang muli. Kailan pa siya naging ganito? Dati sa kaunting hirap lang sa physical therapy, sumusuko na siya. Nang gabing iyon habang nag-iisa sa kanyang studio na matagal nang hindi nagagamit, kumuha si Isa ng isang sketchpad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumuhit siya. Hindi niya alam kung bakit. Ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Ang una niyang iginuhit ay ang kamay ni Leo na nakakapit sa stool bago ito dumulas. Sunod ang kanyang mukha na nakakunot sa determinasyon. At ang huli ang kanyang mga matang umiiyak ngunit hindi natatalo. Habang tinitingnan niya ang mga sketch, isang realisasyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang ginagawa ni Lola Luring ay hindi pagbibigay ng huwad na pag-asa. Ito ay pagtuturo kay Leo kung paano bumangon. Literal at matalinghaga. Kinabukasan maagang bumaba si Isa. Naabutan niya si Lola Luring sa kusina. Tahimik na nagkakape bago magsimula sa kanyang mga gawain. May lungkot sa mga mata nito. Luring sabi ni Isa, ang kanyang boses ay mahina. Pasensya ka na kahapon. Natakot lang ako. Tumingin si Luring sa kanya. Naiintindihan ko po, ma'am. Ina po kayo. Hindi sabi ni Isa umiling, pero tama si Leo. Kailangan nating subukan ulit. Pero sa susunod babantayan nating dalawa. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Luring. Opo, ma'am. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila amo at kasambahay. Sila ay dalawang babae, dalawang ina sa magkaibang paraan na nagkakaisa sa iisang layunin, ang tulungang bumangon ang isang batang lalaki. Ang anino ng pagdududa ay hindi tuluyang nawala. Ngunit sa araw na yon natutunan ni Isa na harapin ito, hindi gamit ang takot, kundi gamit ang lapis papel at isang panibagong pananaw sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging malakas. Ang studio ni Isa ay nasa ikalawang palapag ng mansyon sa pinakadulong bahagi ng pasilyo. Mayroon itong malaking bintana na nakatanaw sa hardin idinisenyo upang maging isang santuwaryo ng liwanag at inspirasyon. Ngunit sa loob ng halos 5 taon ito, ay naging isang bodega ng mga nakalimutang pangarap. Ang mga canvas ay nakatambak sa isang sulok na babalutan ng puting tela na parang mga multo. Ang amoy ng pintura at turpentine ay napalitan na ng amoy ng alikabok at pananahimik. Mula nang ipanganak si Leo at malaman ang kanyang kondisyon, ang lahat ng enerhiya ni Isa ay natuon sa pagiging ina at tagapag-alaga. Ang pagpipinta na dati kanyang buhay ay tila isang luho na hindi na niya kayang bayaran, isang pagiging makasarili sa harap ng pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit ang sketchpad ay nagbukas ng isang bagay sa kanya. Ang pagguhit sa mga kamay-mukha at kilos ni Leo ay naging isang pang-araw-araw na ritual. Hindi niya ito ginagawa para lumikha ng sining. Ginagawa niya ito para maintindihan. Sa bawat guhit ng lapis, sinusubukan niyang isalin sa papel ang determinasyon, ang pagkabigo, at ang maliliit na tagumpay ng kanyang anak. Ang kanyang mga sketch ay hindi na lamang tungkol sa pag-abot sa mga laruan. Nandoon ang pagguhit sa paraan ng paggamit ni Leo sa kanyang mga siko para iangat ang kanyang dibdib. Ang pagguhit sa tensyon sa kanyang mga balikat habang sinusubukang manatiling nakaupo ng walang suporta.
Nandoon ang pag-aaral sa bawat hibla ng kalamnan, sa bawat butil ng pawis. Isang hapon, habang abala siya, sa pagguhit sa anyo ng anino ni Leo, sa sahig tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalang matagal na niyang hindi nakikita ang lumitaw sa screen. Celeste. Gallery Sole. Si Celeste ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isa ng respetadong may-ari ng art gallery sa Makati. Nag-aalangan man sinagot niya ito. Isa buhay ka pa pala masayang bati ni Celeste. Hindi ka na nagpaparamdam. Miss na kita. Celeste? Kamusta, sagot ni Isa, medyo naiilang. Ang boses ni Celeste ay parang isang dayo mula sa isang nakaraang buhay. Eto, busy as usual. Kaya nga ako tumawag. May group exhibit kami next month. Metamorphosis ang tema. Bigla kitang naalala. Ang sining mo, palaging tungkol sa pagbabago sa pag-usbong. Mayroon ka bang maibibigay na kahit isang piraso lang natigilan si Isa? Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Naku Celeste, matagal na akong hindi nagpipinta. Ano ka ba? Kahit luma mong obra tatanggapin ko. O kaya naman, baka may bago kang ginagawa dyan na hindi mo lang sinasabi. Wala. Wala talaga, mabilis na sagot ni Isa. Mga sketch lang, pampalipas oras. Ang sabihing, ang mga guhit niya ay tungkol sa kanyang anak ay tila masyadong personal, masyadong sagrado para ibahagi. Sayang naman, may panghihinayang sa boses ni Celeste. Pero kung magbago ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. The art world misses you, Isa. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Isa ang kanyang sketchpad. Ang paanyaya ni Celeste ay gumising sa isang bahagi niya na matagal nang natutulog, isang bahagi na nangangarap, na naghahangad, na gustong magsalita sa pamamagitan ng mga kulay at hugis. Tiningnan niya ang mga guhit. Napagtanto niya na sa kanyang pagdodokumento sa paglalakbay ni Leo, siya rin ay nagdadaan sa isang uri ng pagbabagong anyo. Dati ang nakikita niya lang sa kanyang anak ay ang kanyang kapansanan, ang batang hindi makalakad. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang sining, ang nakikita niya ay isang mandirigma. Nakikita niya ang lakas sa mga braso nito, ang tapang sa puso nito, ang pag-asa sa mga mata nito. Ang kanyang sining ay hindi na tungkol sa mga abstract na konsepto ng pagbabago. Ito ay naging tungkol sa isang napakatotoo at personal na metamorphosis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isa. Hinintay niyang makauwi si Miguel. Matapos ang hapunan, habang nanonood ng TV sina Miguel at Sofia at natutulog na si Leo, kinuha niya ang kanyang sketchpad at lumapit sa asawa. Miguel, pwede ba tayong mag-usap? Pinatay ni Miguel ang TV at hinarap siya. May problema ba? Inilatag ni Isa ang sketchpad sa coffee table at binuklat ito. Gusto ko lang ipakita sa'yo to. Tiningnan ni Miguel ang mga guhit. Ang una ay mga simpleng sketch lang. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, ang mga guhit ay nagiging mas detalyado, mas puno ng emosyon. Nakita niya ang determinasyon ni Leo. Nakita niya ang pagod nito. At sa huling pahina, isang malaking guhit ng mukha ni Leo, nakangiti. Matapos nitong magawang umupo, nang tuwid sa loob ng 10 segundo. Wow, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang galing. Kailan mo pa ito ginagawa? Ilang linggo na rin. Huminga ng malalim si Isa. Tumawag si Celeste kanina. May exhibit. Iniimbita niya ako. Tumingin si Miguel mula sa sketchpad patungo sa kanya. At anong sinabi mo? Sabi ko hindi. Sabi ko wala akong obra. Pero ito, sabi ni Miguel, itinuturo ang mga guhit. Isa, this is more than just sketches. This is his story, our story. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon naramdaman ni Isa na tunay siyang nakikita ng kanyang asawa. Hindi bilang ina ni Leo, hindi bilang may bahay ng mansyon, kundi bilang si Isabela, ang alagad ng sining. Hindi ko alam, Miguel. Parang hindi tama.
na habang nahihirapan si Leo, ako ay magpipinta para sa isang exhibit. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng suporta. Bakit hindi tama, Isa, sa tingin ko? Ito ang pinakatamang gawin. Nakikita mo siya sa paraang hindi namin nakikita. Pinapakita mo ang lakas niya, hindi ang kahinaan. Hindi ito pagiging makasarili. This is honoring him. Tears welled up in Isa's eyes. Ang mga salita ni Miguel ang siyang pahintulot na hindi niya alam na kailangan niya pala. Salamat, Miguel, bulong niya. Nang gabing iyon, pumasok si Isa sa kanyang studio. Inalis niya ang puting tela sa isang malaking canvas. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng gesso at kahoy. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ipipinta niya. Ngunit alam niya ang paksa at alam niya ang pamagat, ang paglalakbay ng mandirigma. Habang ang kanyang anak ay natututong palakasin ang kanyang katawan, si Isa naman ay muling natututong palakasin ang kanyang kaluluwa. At sa kanilang tahimik na mansyon, dalawang uri ng sining ang sabay na nililikha, isang sining ng paggalaw at isang sining ng pag-unawa. Parehong nagsasabi ng iisang kwento, ang kwento ng pagbangon. Ang simoy ng Disyembre ay nagdala ng kakaibang sigla sa mansyon ng mga Alfonso. Ang mga parol na kumukutikutap ay isinabit sa mga puno sa hardin at isang matayog na Christmas tree ang pinalamutian sa gitna ng kanilang sala. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi sa mga palamuti. Ito ay sa himig ng tahanan. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng pagsisikap, ang pagdrag ng isang maliit na bangko sa sahig, ang mga salita ng paghihikayat mula kay Lola Luring at paminsan-minsan ang tunog ng tagumpay na tawa mula kay Leo. Ang progreso ni Leo ay hindi na maikakaila. Mula sa paggapang nagagawa na niyang itukod ang sarili sa mga muebles at manatiling nakatayo sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga braso at likod ay kapansin-pansing lumakas. Dahil dito, nagpa siya si Dr. Santos na bigyan siya ng isang maliit at magaan na walker, isang bagay na tutulong sa kanya na suportahan ang kanyang timbang habang sinusubukan ang mga unang hakbang. Sa simula, ang walker ay tila isang banyagang bagay kay Leo. Kinailangan niya ng ilang araw upang masanay dito. Ngunit sa tulong ni Lola Luring na ginawang isang laro, ang paggamit nito, itulak natin ang kariton papunta sa kusina para kumuha ng merienda. Unti-unti itong naging extension ng kanyang katawan. Habang papalapit ang Pasko, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Miguel at Isa. Ang Noche Buena ay palaging isang malaking selebrasyon para sa kanila, kasama ang mga magulang at kapatid ni Isa. Ngunit ngayong taon, nais nilang maging mas espesyal ito. Imbitahan natin si Luring at ang anak niya mungkahin ni Miguel isang gabi. Naging parte na sila ng pamilya natin. Nagulat si Isa, ngunit natuwa. Magandang ideya yan. At si Marco, ang anak niya, matagal ko nang gustong makilala. Laging kinukwento ni Luring na napakatalino at masipag daw. Kinausap nila si Lola Luring kinabukasan. Sa una, tumanggi ito. Naku Sir Ma'am, nakakahiya naman po. Ang Noche Buena po ay para sa pamilya at pamilya na ang turing namin sa'yo, Luring, giit ni Isa. Please, gusto naming magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para kay Leo. Sa huli, pumayag din si Lola Luring. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pasasalamat. Dumating ang bisperas ng Pasko. Ang bahay ay puno ng mga bisita, ang mga magulang ni Isa, ang kapatid niyang si Tita Elena, kasama ang asawa at mga anak. Ang hangin ay puno ng amoy ng hamon at queso de bola at ng masayang tawanan. Nang tumunog ang doorbell, si Leo, gamit ang kanyang walker, ang nagpumilit na sumalubong. Dahan-dahan, ngunit may determinasyon, tinulak niya ang kanyang walker papunta sa pinto, kasunod si Isa. Nakatayo roon si Lola Luring, suot ang isang simpleng bestida at sa tabi niya ay isang binatang matangkad at may seryosong pero mabait na mukha. Si Marco,
Maligayang Pasko po, bati ni Luring. Ito po ang anak ko si Marco. Yumuko si Marco para maging kapantay ni Leo. Hello Leo, ikaw pala ang sikat na warrior. Laging kinukwento ni nanay. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Leo. Talaga po oo. Sabi niya ikaw daw ang pinakamatapang na batang kilala niya. Ang hapunan ay naging masaya at maingay. Si Tita Elena, bagamat may pagdududa pa rin ay hindi maitago ang kanyang pagkamangha nang makita si Leo na gumagamit ng walker. Si Marco na isang physical therapy student pala ay agad na nakagaanan ng loob ng lahat, lalo na ni Miguel dahil sa kanyang talino sa pakikipag-usap tungkol sa medisina at teknolohiya. Ang ginagawa ni nanay ay hindi nakasulat sa mga libro, sabi ni Marco kay Miguel habang nag-uusap sila. Pero ang prinsipyo ay tama ang paggamit ng functional activities at positive reinforcement para stimulate ang neuroplasticity. She's instinctively doing what modern therapy is trying to achieve. Nakinig si Miguel ng may bagong paggalang. Hindi na ito swerte o paniniwala lang. May siyensya sa likod nito. Habang papalapit na ang hating gabi, hinila ni Leo ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Mama, may gift po ako sa inyo. Talaga anak, ano yon? Secret po. Tulungan niyo po ako. Itinuro ni Leo ang mahabang pasilyo mula sa dining area patungo sa sala kung saan nakatayo ang naglalakihang Christmas tree. Gusto ko pong maglakad papunta doon. Ako lang po. Ang lahat ay natahimik. Tumingin sila kay Leo na nakatayo gamit ang kanyang walker, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw ng mga parol. Anak, baka mapagod ka, sabi ni Isa, nag-aalala. Kaya ko po, Mama. Tumingin siya kay Lola Luring na marahang tumango sa kanya isang tango ng tiwala at paghihikayat. Tumayo si Miguel at Isa sa magkabilang dulo ng pasilyo. Ang mga pinsan ni Leo ay nagsilapit. Si Sofia ay nakahawak sa braso ng kanyang lola. Si Tita Elena ay nanonood nang may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Huminga ng malalim si Leo. Isa, bulong niya sa sarili. Itinulak niya ang walker at kasabay nito, iniangat ang kanyang kanang paa. Inilapat niya ito sa sahig. 2. Ang kanyang kaliwang paa naman, ang bawat hakbang ay mabagal nanginginig at puno ng pagsisikap. Ang katahimikan sa silid ay halos maririnig. Ang tanging tunog ay ang pagdrag ng walker sa marmol na sahig at ang mabigat na paghinga ni Leo. 10 hakbang, 15 hakbang. Sa kalagitnaan ng pasilyo natigilan siya. Ang kanyang mga binti ay tila nanghihina. Pagod na po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Magsasalita na sana si Isa para sabihing tumigil na ng magsalita si Lola Luring mula sa kanyang kinauupuan. Ang mandirigma nagpapahinga pero hindi sumusuko, sabi niya sa isang boses na sapat lang para marinig ni Leo. Tumingin si Leo sa Christmas tree sa dulo ng pasilyo sa kumikinang na bituin sa tuktok nito. Huminga siya ulit ng malalim. Itinulak niya ang walker. Isang hakbang pa, isa pa. Nang sa wakas ay marating niya ang paanan ng Christmas tree, binitiwan niya ang isang kamay mula sa walker at hinawakan ng isang sanga. Tumingala siya sa kanyang pamilya, ang kanyang mukha ay namumula sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. Maligayang Pasko po, sabi niya, humihingal. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag. Ang lola ni Leo ay napaiyak. Si Sofia ay tumakbo at niyakap ang kanyang kapatid. Pumalakpak ang lahat maging si Tita Elena ay may luha sa kanyang mga mata. Binuhat ni Miguel si Leo niyakap ng mahigpit. You are the best gift, son. The very best. Habang karga ng ama, ang mga mata ni Leo ay hinanap si Lola Luring sa gitna ng mga tao. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin, nagkaunawaan sila. Nagawa natin, Lola. Nagawa mo aking munting mandirigma. Ang gabing iyon ng Noche Buena ay hindi na lamang tungkol sa pagsilang ng isang tagapagligtas.
Para sa pamilya Alfonso ito ay tungkol sa pagsilang ng isang milagro sa kanilang sariling tahanan. Isang milagro na hindi bumaba mula sa langit, kundi isang milaglong pinaghirapan, pinaniwalaan at inalagaan, hakbang bawat hakbang. Ang tagumpay ni Leo noong Noche Buena ay nagsilbing apoy na nagpaningas sa buong kabahayan. Ang mga sumunod na linggo ng bakasyon ay puno ng pagsasanay. Ang paglalakad mula sa sala hanggang kusina ay naging isang pang-araw-araw na ritual. Ang bawat karagdagang hakbang ay ipinagdiriwang. Nagsimulang maniwala si Leo na wala nang imposible. Ang kumpiyansang ito, bagamat isang biyaya, ay may dala ring anino ng panganib. Nangyari ito isang hapon ng Enero, katatapos lamang umulan at ang sahig ng lanay na gawa sa terracotta tiles ay basa pa at makintab. Nanonood si Miguel ng balita sa sala habang si Isa naman ay nasa kanyang studio, abala sa pagpipinta. Si Lola Luring ay nasa labas sa may dirty kitchen, nag-aayos ng mga pinamili. Si Leo, gamit ang kanyang walker, ay naglalakad-lakad sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa nakabukas na sliding door papunta sa lanay. Sa labas nakita niya ang paborito niyang bola na naiwan sa damuhan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang mama at papa. Gusto niyang ipakita na kaya na niyang kunin ang bola ng mag-isa. Kaya ko na to. Dahan-dahan itinulak niya ang kanyang walker palabas sa lanay. Ang unang ilang hakbang ay maingat. Ngunit nang makita niyang malapit na ang bola, ang kanyang pananabik ay nanaig sa kanyang pag-iingat. Medyo bumilis ang kanyang pagtulak. Ang isang gulong ng walker ay tumama sa isang lugar na may naipong tubig. Sa isang iglap, dumulas ito patagilid. Nawalan ng balanse si Leo. Sinubukan niyang kumapit ng mahigpit sa walker, ngunit ang bigat ng kanyang katawan ay humila dito. Sa isang nakakabinging ingay ng metal na kumaskas sa sahig ang walker, ay tumagilid at kasama nito si Leo. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at malakas. Ang kanyang kanang binti ay naipit sa ilalim ng bakal na balangkas ng walker. Isang matinis na iyak ng sakit ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Ang sigaw ay sabay na nagmula kina Miguel at Isa. Si Miguel na agad na napatayo mula sa sofa. Si Isa na nabitawan ng kanyang pinsel at kumaripas ng takbo pababa mula sa studio, ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Si Lola Luring ay patakbong pumasok mula sa kusina. Naabutan nilang tatlo si Leo na nakahandusay sa basang sahig, umiiyak ng hindi mapatahan, hawak-hawak ang kanyang binti. Ang walker ay nakabaliktad sa tabi niya, parang isang nasirang laruan. Binuhat siya ni Miguel ng buong pag-iingat. Saan masakit anak, saan yung binti ko po, Daddy. Ang sakit. Hikbi ni Leo, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at ulan. Sa ospital, ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Si Isa ay palakad-lakad sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Si Miguel ay nakaupo, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinaghalong galit at takot. Galit sa sarili, sa kanyang kapabayaan. Takot sa kung ano ang sasabihin ng mga doktor. Si Lola Luring ay nakatayo sa isang sulok tahimik na nagdarasal, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryo na nasa loob ng kanyang bulsa. Lumabas si Dr. Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso. May hairline fracture sa kanyang tibia. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong pumukpok sa pag-asang kanilang binuo. Kailangan siyang sementuhan, pagpapatuloy ng doktor. 6 hanggang 8 linggo. At kailangan niya ng kompletong pahinga. Bawal itukod, bawal puwersahin. Dok, tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay garalgal. Paano? Paano ang progreso niya? Ang lahat ng pinaghirapan niya. Tumingin si Dr. Santos sa kanila nang may simpatiya. This is a major setback, Miguel. We have to be realistic. Pagkatapos matanggal ng semento, we're back to zero.
Kailangan nating palakasin ulit ang mga atrophied muscles. It will be a long and difficult process. Ang salitang back to zero ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Isa. Ang lahat ng maliliit na hakbang, ang lahat ng pagpupunyagi, ang Noche Buena. Lahat ay nabura, nawalan ng saysay. Nang makawi sila ang mansyon na dati puno ng pag-asa, ay tila binalot muli ng dilim. Si Leo ay nakahiga sa kama, ang kanyang kanang binti ay balot na sa makapal at puting semento. Hindi na siya umiiyak. Nakatitig lang siya sa kisame, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kislap ay nawala. Sinubukan ni Isa na pasayahin siya. Dinala niya ang kanyang mga paboritong laruan, nagbasa ng mga kwento. Ngunit si Leo ay parang isang manikang walang buhay. Ayoko na po bulong niya isang gabi nang sinusubukan ni Isa na pakainin siya. Anong ayaw mo na anak? Ayoko na pong subukan. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay walang emosyon. Bumagsak po ako. Masakit po. Sabi niyo po mag-ingat ako. Sabi ni Lola mag-ingat ako. Pero bumagsak pa rin po ako. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas masakit kaysa sa galit resignasyon. Siguro po hindi talaga para sa akin ang paglalakad, Mama. Siguro po dapat na lang akong manatili sa wheelchair. Niyakap ni Isa ang kanyang anak. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang katawan, ang kawalan ng paglaban. Ang pagbagsak sa lanay ay hindi lang bumasag sa buto ni Leo. Binasag nito ang kanyang espiritu. At para kay Isa at Miguel, ang tunog ng nabasag na espiritong iyon ay mas malakas at mas masakit kaysa sa tunog ng nabasag na buto. Ang kadiliman na kanilang nilabanan sa loob ng maraming buwan ay bumalik, at sa pagkakataong ito, tila mas mabigat at mas walang katapusan. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang mahabang gabi. Si Leo ay tuluyan ng nanahimik. Ang kanyang wheelchair na matagal nang hindi nagagamit ay muling naging kanyang trono at bilangguan. Ginugugol niya ang kanyang mga oras sa panonood ng telebisyon. Ang kanyang mukha ay walang reaksyon, na para bang ang mga makukulay na imahe sa screen ay hindi man lang tumatagos sa kanyang isipan. Tinanggihan niya ang kanyang physical therapist. Tinanggihan niya ang pag-eehersisyo ng kanyang mga braso. Para saan pa yon? Ang palagi niyang sagot isang tanong na walang sino man sa kanila ang kayang sagutin. Ang pag-asa ay naging isang kaaway, isang bagay na nagdulot lamang ng sakit. Si Lola Luring ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Nakikita niya ang pagdurusa ng pamilya. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Isa, ang pagkadismaya sa kilos ni Miguel. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang nawawalang liwanag sa kaluluwa ni Leo. Alam niyang hindi sapat ang mga salita ng pag-aliw. Ang isang pusong nasugatan ng pagkabigo ay hindi basta-basta napapagaling ng mga pangako. Kailangan nito ng isang bagay na mas malalim. Isang maulan na hapon, habang ang buong pamilya ay nasa kani-kanilang sulok ng mansyon, si Miguel sa study, si Isa sa kanyang silid, si Sofia sa kanyang mga aklat, dahan-dahang pumasok si Lola Luring sa silid ni Leo. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ulan sa salamin. Hindi nagsalita si Luring. Dala ang isang maliit na bangko, umupo siya sa tabi ni Leo. Sa loob ng ilang minuto, sabay silang nanood ng ulan sa katahimikan. Noong bata ako sa probinsya, panimula ni Luring, ang kanyang boses ay mahinahon na parang ang ulan sa labas. Ang paborito kong hayop ay ang pagong. Hindi kumibo si Leo, ngunit alam ni Luring na nakikinig siya. Sabi ng mga kalaro ko, ang bagal-bagal daw ng pagong, walang mararating. Palaging nahuhuli. Ang mabilis daw ay ang kuneho, ang usa ang agila. Sila ang magagaling. Huminga ng malalim si Luring, pero ang tatay ko, iba ang turo niya sa akin. Sabi niya, anak, tingnan mo ang pagong. Oo, mabagal siya. Pero bawat hakbang niya sigurado. Bawat tapak niya sa lupa pinag-isipan. At kahit anong mangyari, kahit bumagyo, kahit may panganib, dala-dala niya ang kanyang bahay, ang kanyang proteksyon.
Hindi siya tumitigil pagpapatuloy niya. Kahit gaano kahaba ang daan, kahit gaano kabato, tuloy lang siya. Hindi siya nagmamadali. Ang mahalaga sa kanya ay makarating. Kinuha ni Lola Luring ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na balot sa isang panyo. Maingat niya itong iniladlad at inilagay sa palad ni Leo. Ito ay isang maliit na pagong na inukit sa kahoy. Ang pagkakagawa ay simple ngunit puno ng karakter. Ang bawat ukit ay tila may kwento. Ang kahoy ay makinis at madilim, halatang luma na, at palaging hinahaplos. Regalo yan sa akin ng tatay ko noong 10 taon ako, sabi ni Luring. Galing pa to sa puno ng nara na tinumba ng isang malakas na bagyo. Sabi niya, mula sa isang bagay na bumagsak, pwede kang lumikha ng isang bagay na matatag. Tinitigan ni Leo ang pagong na kahoy. Hinaplos niya ang likod nito, ang maliliit na ukit na bumubuo sa kanyang shell. Ang pagbagsak ay bahagi ng paglalakbay. Leo, sabi ni Lola Luring, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Lahat tayo bumabagsak. Ako ang mama mo, ang daddy mo. Minsan ang pagbagsak ay malakas, masakit, nakakatakot. At pagkatapos noon, gusto mo na lang manatili sa lupa. Ayaw mo nang tumayo ulit. Pero ang pagong hindi siya nag-iisip kung gaano kabilis ang iba. Ang iniisip lang niya ay ang susunod na hakbang, kahit gaano kaliit, basta pasulong. Tiningnan ni Lola Luring si Leo nang diretso sa mga mata. Hindi ka natalo dahil bumagsak ka, iho. Ang pagkatalo ay kapag nagpasya kang hindi na bumangon. Ikinuyom ni Leo ang kanyang palad sa paligid ng pagong na kahoy. Naramdaman niya ang kinis at init nito, isang bagay na matatag sa gitna ng kanyang magulong mundo. Hindi siya nagsalita, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang bagay ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi pa ito ang dating ningning ng determinasyon, ngunit isa itong maliit na mitya, isang kislap ng pag-intindi. Tumayo si Lola Luring. Sa'yo na yan, sabi niya. Para ipaalala sa'yo. Bago siya lumabas ng silid, lumingon siya. Ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng tatay ko, Leo, huwag mong ikumpara ang paglalakbay mo sa iba. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa paglakad. Naiwan si Leo na mag-isa, hawak-hawak ang pagong na kahoy. Hindi niya ito binitiwan. Inilagay niya ito sa kanyang kandungan at pinagmasdan. Mabagal pero sigurado. Ang mga salitang hindi binigkas, ngunit malinaw na ipinahihiwatig ng munting regalo. Nang gabing iyon, habang kumakain ang pamilya, sa hapagkainan isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari. Karaniwan si Leo ay kumakain sa isang tray sa harap ng TV. Ngunit ngayon, tinawag niya si Isa. Mama, gusto ko po dyan kumain, sa mesa. Nagkatinginan si Miguel at Isa. Isang maliit na bagay, ngunit sa kanilang sitwasyon ito ay parang isang lindol. Tinulungan nila siyang ilipat sa mesa gamit ang kanyang wheelchair. Sa buong hapunan, tahimik lang si Leo. Ngunit sa isang kamay niya habang kumakain ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pagong na gawa sa kahoy. Hindi pa siya handang subukan ulit. Ngunit sa gabing iyon, nagpasya siyang bumalik. Bumalik sa piling ng kanyang pamilya. Bumalik mula sa madilim na sulok ng kanyang pag-iisa. At para sa lahat iyon ay isang hakbang. Isang mabagal, ngunit siguradong hakbang pasulong. Ang pagong na kahoy ay naging isang extension ng kamay ni Leo. Dala niya ito saan man sa hapagkainan, sa harap ng telebisyon, at sa gabi nakapatong ito sa kanyang bedside table, isang tahimik na bantay. Ang pagbabago sa kanya ay hindi biglaan. Walang dramatikong pahayag na susubukan niyang muli. Sa halip ito ay isang unti-unting pagbabalik ng liwanag. Nagsimula siyang muling makipag-usap. Nagtatanong siya tungkol sa araw ni Sofia sa eskwela. Nakikinig siya sa mga kwento ni Miguel tungkol sa opisina. At higit sa lahat, pinayagan na niyang muli ang kanyang physical therapist na si Jen na pasukin ang kanyang silid. Okay,
Sabi ni Leo isang umaga kay Jen, gawin na po natin yung sa braso. Nagulat si Jen, ngunit agad nang ngumiti. Sige ba, champ? Palakasin natin yan. Para kay Miguel ang panonood, sa unti-unting pagbabalik ng kanyang anak, ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon ang kanyang diskarte, sa problema ni Leo ay nakabatay sa kanyang pagiging CEO. Maghanap ng pinakamahusay na eksperto, maglaan ng pinakamalaking pondo at asahan ng pinakamabilis na resulta. Kapag nabigo ito, naghahanap siya ng ibang diskarte, ibang eksperto. Ngunit ang solusyon ay hindi pala isang world-renowned na doktor o isang high-tech na makina. Ang solusyon ay isang matandang kasambahay na may dalang kwento tungkol sa isang pagong. Ang realisasyong ito ay parehong nagpakumbaba at gumising sa kanya. Isang Sabado ng hapon habang nag-aaral si Marco sa library ng universidad, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello, Marco Miguel Alfonso here. Natigilan si Marcom. Oh, good afternoon po, Sir Miguel. I know this is sudden, but would you be free to have coffee? May gusto lang akong itanong sa'yo tungkol sa studies mo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang. Habang umiinom ng kape, diretsahang nagtanong si Miguel. Marco, sa iyong pag-aaral ng physical therapy, gaano kalaki ang factor ng willpower o state of mind ng isang pasyente sa kanyang recovery? Sumandal si Marco sa kanyang upuan, seryosong pinag-iisipan ang tanong. Napakalaki po, sir. Sa totoo lang, ito po ang pinakamahalaga. We can have the best techniques, the best equipment. Pero kung ang pasyente ay sumuko na ang laban, ay halos talo na. Ang tawag po namin dyan ay psychosocial factors. Ang motivation, ang support system, ang paniniwala ng pasyente sa sarili niya. Minsan mas malakas pa yan kaysa sa anumang gamot. Tumango si Miguel, tulad ng nangyari kay Leo. Opo, sabi ni Marco. Ang ginawa po ni nanay, she didn't heal his nerves, she healed his spirit. At nang gumaling ang spirit niya, nagkaroon siya ng lakas para subukan ulit. Doon po nag-uumpisa ang tunay na therapy. Tinitigan ni Miguel ang binata. Nakita niya hindi lamang ang talino, kundi ang lalim ng pag-unawa at malasakit. What if, sabi ni Miguel dahan-dahan, we can combine both? What if we can create a program that offers the best medical and therapeutic care, but at its very core is a program designed to heal the spirit first? Nakinig si Marco, ang kanyang interes ay halata. I'm thinking of starting a foundation. Pagpapatuloy ni Miguel ang kanyang mga mata. Ay may bagong kislap. Ang kislap ng isang negosyanteng nakahanap ng isang bagong misyon. A foundation for kids with mobility challenges. Hindi lang ito magbibigay ng pondo para sa mga treatment. Magkakaroon ito ng isang holistic approach, medisina, teknolohiya, at yung ginawa ng nanay mo. Sir, that's a brilliant idea, sabi ni Marco, hindi maitago ang paghanga. At gusto kong maging bahagi ka nito, sabi ni Miguel, bilang consultant, bilang isa sa mga pioneer, ang iyong kaalaman sa PT at ang kaalaman ng nanay mo sa, well, let's call it wisdom therapy. Iyon ang magiging puso ng pundasyon. Natahimik si Marco, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang pangarap ay makatulong sa mga batang tulad ni Leo, ngunit palagi niyang iniisip na gagawin niya ito sa loob ng isang ospital bilang isang therapist. Ang inaalok ni Miguel ay isang pagkakataon na bumuo ng isang bagay na bago isang bagay na mas malaki. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na may bagong enerhiya. Inabutan niya si Isa sa studio nagpipinta. Ang canvas na dati blanco ay mayroon ng hugis. Isang malaking puno na may mga ugat na nakakapit ng mahigpit sa lupa. At sa mga sanga nito, sa halip na dahon, ay mga imahe ng maliliit na hakbang. Isa, sabi niya, nakatayo sa may pinto. May naisip ako. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Ang pundasyon, ang three-pronged approach, ang alok niya kay Marco. Habang nagsasalita si Miguel, ibinaba ni Isa
ang kanyang pinsel. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niyang muli ang lalaking kanyang minahal. Ang visionary, ang builder, ang taong naniniwalang kaya niyang baguhin ang mundo. Ngunit ngayon ang kanyang pananaw ay hindi na nakatuon sa kita o paglago, kundi sa pag-asa at pagpapagaling. At si Luring sabi ni Miguel, kailangan natin siya. Hindi ko alam kung anong itatawag sa role niya, empowerment coach, spiritual guide. Pero siya ang magiging pundasyon ng pundasyon. Paano kung hindi siya pumayag, tanong ni Isa? Isa siyang pribadong tao, Miguel. At baka isipin niyang, charity ito. Hindi ito charity, Mariing, sabi ni Miguel. This is recognition. Kinikilala natin na ang kanyang kaalaman ay kasing halaga. Kung hindi man mas mahalaga kaysa sa diploma ng anumang doktor. Hindi ito swerte. Ito ay expertise. At ang expertise ay dapat bayaran. Lumapit si Isa sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. I'm proud of you, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. I'm proud of us, sagot ni Miguel. Hinawakan ang kamay ni Isa na nasa kanyang pisngi. We fell, just like Leo. But now, it's time to figure out how to get back up. Not just for him, but for everyone else so we can help. Sa ibaba sa silid ni Leo, ang bata ay mahimbing na natutulog. Sa kanyang tabi sa bedside table, ang pagong na kahoy ay nakabantay. Hindi niya alam na sa kanyang pagbagsak at sa kanyang tahimik na pagbangon, isang bagong pundasyon ang naitatayo, isang pundasyon na hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa karunungan ng isang lola, sa pagmamahal ng isang pamilya, at sa hindi natitinag na diwa ng isang munting mandirigma. Ang pag-anyaya kay Lola Luring na maging bahagi ng itatayong pundasyon ay hindi naging madali. Gaya ng inaasahan ni Isa, ang unang reaksyon ng matanda ay pagtanggi. Naku, Sir Miguel, ano po ang maitutulong ko dyan? Sabi niya habang nakaupo sila sa library isang gabi. Siya si Miguel, si Isa, at si Marco. Ako po'y isang hamak na kasambahay lamang. Ang pag-aaral ko po ay hanggang high school lang. Luring, sabi ni Isa, ang kanyang boses ay malumanay. Ang pinag-uusapan dito ay hindi diploma. Ito ay karunungan. Ang itinuro mo kay Leo, hindi iyon natututunan sa universidad. Pero iyon po ay kusalang na lumabas, paliwanag ni Luring na tila nahihiya. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama para sa bata. Naisabat ni Marco. Ang kusa na sinasabi niyo, iyon po ang hinahanap nila. Ang karanasan niyo, ang mga kwento niyo, may halaga po iyon na hindi matutumbasan ng pera. Pero dahil ito ay magiging isang formal na institusyon, nararapat lang na may formal na posisyon at sahod kayo. Tumingin si Lola Luring sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ay sanay sa paglalaba, paglilinis at pag-aalaga. Ngayon, sinasabi nila na ang mga kamay na ito ay may kakayahang humubog ng isang programa na makakatulong sa maraming bata. Maaari po ba akong magbahagi ng isang kwento, tanong niya sa wakas? Tumango silang lahat, naghihintay. Noong 20 taong gulang po ako, panimula niya ang kanyang tingin ay tila naglalakbay sa malayong nakaraan. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa Samar. Isang taon noon, dumating ang isang napakalakas na bagyo. Yolanda ang pangalan. Ang pagbanggit sa pangalan ng bagyo ay nagdulot ng katahimikan sa silid. Ang lahat ay may alaala gaano man kalayo sa trahedyang yon. Ang asawa ko po ay isang mangingisda. Hindi na siya nakabalik. Ako po ay naiwan kasama ang aking anak na si Marco, na sanggol pa lamang noon. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, isang puno ng niyog ang bumagsak sa aming munting bahay. Natabunan po ang aking likod at mga binti. Nang ako po ay mailigtas ng mga kapitbahay, hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Napatakip ng bibig si Isa. Si Miguel ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Dinala po ako sa isang makeshift na clinic.
Sabi ng doktor malaki ang pinsala sa aking gulugod. Sinabi niya sa akin, Lourdes, magpasalamat ka at buhay ka. Pero kailangan mong tanggapin na baka hindi ka na makalakad muli. Ang bawat salita ay binibitawan niya ng may bigat, ngunit walang pait. Sa loob ng ilang linggo, nakahiga lang po ako. Umiiyak. Nagagalit sa Diyos. Nawala ng pag-asa. Paano ko aalagaan ang aking anak kung ako mismo ay hindi makatayo? Isang gabi, hindi tumitigil sa pag-iyak si Marco. Gutom na gutom. Walang ibang tao sa munting silid na tinutuluyan namin. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang nakakarinig dahil sa lakas ng hangin sa labas. Habang nakatingin ako sa aking umiiyak na anak, isang bagay po ang nagbago sa aking isipan. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan niya ako. Humarap ako sa pader at kinausap ko ang aking mga binti. Sabi ko, binti, alam kong nasaktan kayo, pero kailangan kong tumayo. Kailangan kong abutin ang aking anak. Paulit-ulit ko itong sinabi. Habang sinasabi ko, ini-imagine ko ang aking sarili na tumatayo na naglalakad, nakarga-karga ko si Marco. Huminga siya ng malalim ang alaala, ay malinaw pa rin. Hindi ko po alam kung paano, pero naramdaman ko ang isang kislap ng kuryente sa aking mga hita. Sinubukan kong igalaw ang dulo ng aking mga daliri sa paa at sa awa ng Diyos, gumalaw ito. Kakaunti lang, pero gumalaw. Mula noon, iyon po ang naging therapy ko. Araw-araw, kinakausap ko ang aking katawan. Bawat umaga, sinusubukan kong igalaw ang isang bahagi. Inabot po ng maraming buwan. May mga araw na umiiyak ako sa sakit at sa kabagalan. Pero hindi po ako tumigil. Dahil sa tuwing titingnan ko si Marco, nakikita ko ang dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Nang matapos siyang magkwento, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Si isa ay may mga luha sa kanyang mga mata. Si Miguel na palaging nakikita ang mundo sa pamamagitan ng datos at lohika ay tila nakarinig ng isang katotohanang mas malakas kaysa sa anumang scientific journal. Lola, sabi ni Leo, na lumitaw pala sa may pintuan nakikinig. Dahan-dahan siyang naglakad papasok gamit ang kanyang walker. Ang pagong na kahoy ay nakasabit sa isang tali sa kanyang leeg. Pareho po tayo. Ngumiti si Lola Luring, isang nangiting puno ng pagmamahal at pag-unawa. Oo, iho. Pareho tayo. Pareho tayong mga mandirigma. Binasag ni Miguel ang katahimikan. Luring, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na ngayon lang narinig ng matanda mula sa kanya. Ang kwento mo, iyan ang pundasyon, iyan ang pamana na kailangan nating ibahagi. Hindi ito isang simpleng trabaho. This is a calling. At ikaw ang pinakakwalipikadong tao para pamunuan ito. Tumingin si Lola Luring sa kanyang anak na si Marco, na tumatango sa kanya ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Isa na ngumingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Tumingin siya kay Miguel na nag-aalok sa kanya hindi ng awa, kundi ng partnership. At sa huli, tumingin siya kay Leo, ang batang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling laban. Sige po, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay matatag. Kung ito po ay makakatulong sa ibang mga bata na tulad ni Leo, kung ang aking karanasan ay magbibigay sa kanila ng pag-asa, tatanggapin ko po. Sa sandaling iyon, ang halaga ng isang pamana ay naging malinaw. Hindi ito tungkol sa perang maiiwan o sa mga ari-ari ang maipapasa. Ang tunay na pamana ay ang lakas na naipapasa sa iba sa pamamagitan ng sariling kwento ng pagbangon. Ang kwento ni Lola Luring na isinilang mula sa trahedya at hinubog ng pagmamahal ng isang ina ay hindi na lamang sa kanya. Ito na ngayon ang magiging puso ng isang bagong simula, isang tanglaw para sa mga pamilyang naglalakbay sa dilim, naghahanap ng kahit isang kislap ng liwanag. At si Lola Luring
Ang hamak na kasambahay ay handa ng ibahagi ang liwanag na yon sa mundo. Lumipas ang mga buwan, ang tag-ulan ay nagbigay daan sa malamig na simoy ng Pasko at pagkatapos ay sa mainit na yakap ng tag-araw. Sa panahong iyon ang mansyon ng mga Alfonso ay naging mas abala kaysa dati. Hindi na lang ito isang tahanan. Ito na rin ang pansamantalang punong tanggapan ng Alfonso Foundation for Possibilities. Ang araw ng opisyal na paglulunsad ay isang maaliwalas na Sabado, Abril. Ang malawak na hardin na dati naging saksi sa pagbagsak ni Leo ay ngayon pinalamutian para sa isang bagong simula. May isang entablado sa gitna mga puting upuan na nakaayos sa damuhan at isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Ang mga bisita ay magkakaiba. Nandoon ang mga doktor kasama si Dr. Santos na nakangiti. Nandoon ang mga kasosyo ni Miguel sa negosyo na ngayon ay mga unang donor ng pundasyon. Nandoon ang mga kaibigan ni Isa mula sa mundo ng sining. At ang pinakamahalaga, nandoon ang 5 unang pamilyang benepisyaryo ng pundasyon mga batang may iba't ibang hamon sa paggalaw, kasama ang kanilang mga magulang na may mga matang puno ng pag-asa. Sa isang sulok ng hardin, malapit sa isang malagong puno ng mangga, ay may isang maliit na exhibit. Nakasabit sa mga panel ang 12 malalaking pinta. Ito ang serya ni Isa, ang paglalakbay ng mandirigma. Ang bawat canvas ay isang kabanata sa kwento ni Leo, mula sa madilim na mga kulay ng pagkabigo hanggang sa mga linyang puno ng tensyon ng pagsisikap at sa wakas, sa mga maliliwanag na kulay ng tagumpay. Ito ang kanyang unang exhibit sa loob ng 5 taon. Si Leo na ngayon ay 5 taong gulang na, ay abala sa pag-aasikaso sa mga batang bisita. Ang kanyang binti ay magaling na. Gamit ang isang mas magaan at mas modernong walker na idinisenyo sa tulong ni Marco, kumikilos siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang paglalakad ay hindi pa perpekto, ngunit ito ay kanya. Bawat hakbang ay isang testamento ng kanyang paglalakbay. Nagsimula ang programa. Una nagsalita si Miguel. Ibinahagi niya ang kanilang kwento, ang kanilang paglalakbay, mula sa desperasyon hanggang sa paghahanap ng bagong layunin. Sa loob ng maraming taon, sabi niya sa mikropono, ang tanong namin ay, paano natin mapapagaling ang ating anak? Ngayon, natutunan namin na ang tamang tanong pala ay paano natin matutulungan ang ating anak na pagalingin ang kanyang sarili. Sunod ipinakilala niya si Lola Luring hindi bilang kanilang dating kasambahay, kundi bilang head of our empowerment program. Umakyat si Luring sa entablado, suot ang isang simpleng asul na bestida. Sa una siya ay kinakabahan. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng mga magulang sa audience, ang parehong pag-aalala at pag-asa na nakita niya sa mga mata ni Isa na wala ang kanyang kaba. Hindi siya nagbigay ng isang formal na talumpati. Nagkwento lang siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagong. Ikinuwento niya ang tungkol sa bagyo. At sinabi niya, ang lakas ay hindi nangangahulugang hindi ka babagsak. Ang tunay na lakas ay ang pagpapasya na bumangon, gaano man karaming beses kang bumagsak. Pagkatapos ng programa, habang ang lahat ay nagkakainan at nag-uusap, lumapit si Leo sa isang batang babae na halos kasing edad niya. Ang batang babae ay nakasuot ng leg braces at nakaupo sa isang bangko. Malungkot na pinapanood ang ibang mga bata. Ako si Leo, sabi niya. Ako si Maya, sagot ng bata. Ang pangit ng mga ito, sabi niya, itinuturo ang kanyang mga binti. Ayokong maglakad. Baka pagtawanan nila ako. Tiningnan ni Leo ang braces ni Maya. Pagkatapos tumingin siya sa sarili niyang walker. Umupo siya sa tabi niya. Alam mo, sabi niya dati, ayaw ko rin. Natatakot ako. Pero sabi ng lola ko, ang mahalaga ay hindi kung gaano kabilis, kundi kung hindi ka titigil. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Leo ang isang bagay. Ang pagong na kahoy. Kuminis na ito lalo dahil sa palaging paghaplos.
Ito nakatulong to sa akin. Sabi ni Leo, inilalagay ang pagong sa palad ni Maya. Pero, sa'yo yan, sabi ni Maya. Umiling si Leo. Sabi ni Lola Luring, may mga regalong kailangan mong ipasa sa iba kapag okay ka na, para sila naman ang tulungan. Tiningnan niya si Maya. Kaya mo yan. Mabagal, pero sigurado. Mula sa di kalayuan pinapanood ni na Isa Miguel at Lola Luring ang eksena. Walang salitang kailangan. Ang tagpong iyon ang pinakamatibay na patunay na tama ang landas na kanilang tinatahak. Lumapit si Isa kay Lola Luring. Luring, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko pa nasabi sa iyo ng maayos. Salamat. Hindi mo lang ibinalik sa amin si Leo. Ibinigay mo sa aming lahat ang isang bagong simula. Ngumiti si Lola Luring. Walang anuman po, Ma'am Isa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang hardin na kailangang alagaan. Sa pagtatapos ng hapon, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hardin, tinawag ni Miguel ang lahat para sa isang group picture. Pumunta si Leo sa gitna. Bago kumislap ang kamera, dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang walker. Humarap siya sa kamera, tumayo, nang tuwid sa kanyang sariling mga paa, walang suporta sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang tabi, ang kanyang pamilya, sina Miguel, Isa at Sofia, at sa likod nila, si Lola Luring na nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Sa mukha ni Leo, walang bakas ng takot. Tanging ang dalisay ng ngiti ng isang batang natuklasan, hindi lamang kung paano maglakad, kundi kung paano lumipad. Ang hardin na yon na dati isang lugar ng mga nabigong pangarap, ay naging isang hardin ng walang katapusang bagong simula.